Muling nagulo ang tahimik na mundo ni Mr. Supranational Philippines 2016, Alberto Rodolfo o A.R. de la Serna. Ito ay dahil sa pagkakaugnay ng kanyang pangalan kay Atty. Harry Roque, ang spokesman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga naglabasang ulat, nagsilbi si A.R. bilang executive assistant ni Roque. Nasangkot ang pangalan ni A.R. sa kontrobersiya dahil sa mga dokumentong nasamsam ng mga miyembro ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Nang salakayin nito ang Lucky South 99, isang Philippine offshore gaming operator o POGO hub sa Porac, Pampanga. Si Roque ang abogado ng Whirlwind Corporation, ang real estate firm na nangungupahan sa bakuran ng Lucky South 99 compound. Naninindigan si Roque na walang kaugnayan sa kontrobersyal na POGO hub. Nakasaad sa mga nakitang dokumento ang affidavit of support ni Roque kay A.R. sa biyahe ng kontrobersyal na politiko sa Poland, Ukraine at Italy noong October 9, 2023 hanggang October 18, 2023. Nangako siyang sasagutin niya ang lahat ng mga gastos ni A.R. sa kanilang biyahe. Inibitahan si Roque sa mga nabanggit na bansa sa Europa para maging resource person tungkol sa usaping pangkapayapaan sa Ukraine. Nakasaad sa dokumentong isinumite ni Roque, I am financially capable and willing to cover all expenses related to De La Serna's travel, including but not limited to transportation, accommodation, meals, medical expenses, and any other necessary costs. Ipinaliwanag ni Roque na kailangan niya ng kasama sa kanyang biyahe sa Europa dahil diabetic, may coronary stent at acute spinal stenosis siya. Kasunod ng paglitaw ng pinag-uusapang dokumento ang paglabas ng kopya ng appointment paper ni A.R. bilang executive assistant ni Roque sa Office of the Presidential Spokesperson. May petsa itong October 5, 2021 at may visa mula January 4, 2021 hanggang December 31, 2021. May paliwanag din si Roque sa mga miyembro ng media tungkol sa pagkuha niya kay A.R. bilang executive assistant. Sa gitna ng pagbibigay kahulugan ng ilang netizens tungkol sa kanilang ugnayan, saad niya, sinabi na po ng mga pulis na wala pong kriminal na nakita sila doon sa mga sulat. Yan po ay mga papeles ng appointment at wala po talagang criminal na intent dyan. So nilinaw na po yan ng mga pulis. Si A.R. po ay galing sa isang political family na De La Serna. Ang lolo po niya ay naging dating gobernador ng Bohol. Ang lolo niya sa side ng nanay niya ay dating vice mayor. Siya po ay isang college graduate at siya po ay kinuha ko bilang isang IT. Sila po ang nag-handle ng isang grupo po. Sila ng mga barkada na nag-handle ng aking social media presence noong ako po ay nasa Malacanang at kami po ay nasa eleksyon. Siya po ay dati kong empleyado. Yun po ang alam ko po. Old issues. Hindi na bago ang pagkakaugnay ni Roque kay A.R. Pinag-usapan na rin ito noong 2022 dahil madalas nakikita si A.R. na kasama ni Roque sa mga pinupuntahan nitong pulong. Tila napaghandaan ni A.R. ang muling pang-iintriga sa paglilingkod nito noon kay Roque dahil burado na ang mga posts sa kanyang Facebook page. Pribado na rin ang ex niya at Instagram accounts. Malinaw na binibigyan ng mali siya ang issue dahil sa mga larawan ni A.R. noong physically fit pa ito
At nang manalo siyang Mr. Supranational Philippines 2016, ginamit ito sa mga artikulo tungkol sa kanila ni Roque. Ibang-iba na ngayon ang kanyang itsura. Sinusubukan ng karamihan ang makuha ang panig ni AR pati ng kanyang ina tungkol sa isyong ito. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila sumasagot.